Ang araw po muli sa inyong lahat at welcome po sa aking channel. And pag-usapan natin ngayon itong tungkol po dito kay Harry Roque, no, mga kaibigan, na nabalitaan naman natin ilang araw na nakaraan, no, mga kaibigan, tinabla ng Supreme Court. Ngungo na ata ako. Ngungo na ba ako, mga kaibigan? Paki-press 1 nga po dyan kung ngungo na ang boses ko. Feeling ko kasi parang pangungo na ng pangungo yung boses ko. Okay. So yan, no? Etong si Harry Roque, mga kaibigan, ay tinabla ng Supreme Court. And yung kanyang inihain sa Korte Suprema, no, na hindi po siya mismo ang naghain kundi yung kanyang anak. 'Di ba? Ngungo na talaga ako, Arnedo Olaes. Pasensya na po, ha. Okay. Anyway, naiintindihan pa naman, 'di ba? Kahit papaano. Kahit papaano naiintindihan pa naman, no? Okay. Eto. Dahil alam naman natin lahat, mga kaibigan, ano, na naghain ng warrant of arrest ang Quad Committee, no, ng Kongreso para dito po kay Harry Roque dahil sa ayaw niyang ipasa yung mga dokumento na hinihingi ng Quadcom, no, na siya naman po ang siya rin naman ang kumbaga ay nag-open up ng mga documents na yon, di ba? Pero ayaw niyang dalhin sa Kongreso, alis dalawa, gaya nga na i-content na natin nung nakaraan, di ba? Ay wala talagang dokumento or ayaw niya na malaman kung saan talaga galing or paano niya nakuha yung biglang paglobo ng kanyang kayamanan, no, mga kaibigan. So, etong si Harry Roque ay, di ba, fugitive. Kumbaga ay nagtatago sa batas. Di ba? Sabi niya, hindi ako nagtatago sa batas. Nagtatago lang ako sa Kongreso. Ganun din yun. Ganun din yun. Halos parehas din yun. Di ba, mga kaibigan? Ngayon, inutusan niya yung kanyang anak na maghain ng anong tawag doon, mga kaibigan, maghain ng wait lang, hanapin ko, ha. May referensya. Yung tinatawag na writ of amparo, no, mga kaibigan, ay nag-file etong si Harry Roque at ang nag-forward po nito, nagdala sa Supreme Court ay yung kanyang anak, 'di ba? Dahil sa kagustuhan niya na utusan ng Korte Suprema ang Kongreso na itigil na yung pangungulit pangungulit na magpasa ng dokumento etong si Harry Roque, no, mga kaibigan. And noong kung anyo maaalala, no, mga kaibigan, mayroong mga pahayag lalong-lalo na doon sa kanyang vlog, sa kanyang channel, etong si Harry Roque, no, mga kaibigan, buong tapang na sinasabi niya doon na hintayin natin, 'di ba? Hindi ako pupunta diyan. Hintayin natin ang desisyon ng Supreme Court. Sandali lang, 'di ba? Dahil nag-file na raw siya ng apela sa Korte Suprema. Kaya lang, mga kaibigan, no, noong October 1, 2 days ago, no? October 1, ito nga, no? Sabi dito sa Manila Bulletin, mga kaibigan, SC Supreme Court junks flee to stop Harry Roque's arrest, no, mga kaibigan. Kumbaga ay ibinasura yung kanyang hain, no, mga kaibigan. Ano ba yung kanyang file sa file o apela sa Supreme Court, mga kaibigan? Ito yan. Yan, no? Okay, lakyan natin yan para mabasa nyo, okay? The Supreme Court did not stop the enforcement of the arrest order issued by the House of Representatives Quad Committee against former presidential spokesperson Harry Roque, no? In a resolution issued during its full court session on Tuesday, October 1,
The SC denied the relief sought. The SC denied the relief sought in the petition for a writ of amparo filed in Roque's behalf by his daughter Bianca Jacinta. The petition sought from the SC the issuance of a temporary protection order or TPO against the arrest order and to stop the Quadcom from requiring Roque to attend future hearings and producing documents. So ito yung mga request. Ito yung mga request ni Harry Roque na mga kaibigan na binasura lahat ito. 'Di ba? So ibig sabihin, yung pag-aresto binasura. Yung pagpapatigil ng pag-aresto, ibinasura ng Supreme Court. Yung request na wag na siya mag-produce ng mga documents, ibinasura din ng Supreme Court. Yung hindi na niya pagpunta sa mga hearing ng Quadcom, ibinasura din ng Supreme Court. So ano na lang ang nalalabi dito kay Roque, mga kaibigan? Ha? Ano na lang ang nalalabi kay Roque? Alis na dalawa. Sumuko, lumantad, humarap sa Kongreso, bit-bit yung kanyang mga dokumento. Umalis ng bansa. Magtago ng habang buhay. Or magpakamatay ka na lang. Bastos ka, host. Diba? Hindi nga, sa totoo lang mga kaibigan, diba? Napakadaming alam nyo, ito, ulitin ko mga kaibigan. Ulitin ko lang, yung madalas nating sinasabi, diba? Na kapag ka ikaw ay nadikit, kapag ka ikaw ay nadikit sa mga Duterte, diba mga kaibigan, talagang hinahabol ka ng malas. Yung writ of amparo applied lang yan sa EJK, terrorist at bloodshed crimes lang applied. Baka naman, 'di ba? Alam mo, Boss Arnedo, 'di ba? Bakit in-apply ni Attorney Roque? Tandaan nyo attorney rin ito si Roque, 'di ba? Bakit in-apply niya? 'Di ba? Nakasangkot lang naman siya sa Pogo, 'di ba? Or hindi kaya? 'Di ba? Sa mga Pogo Hub, mayroon din mga nagaganap na mga patayan. Kaya nga meron silang meron silang kwarto na kung saan doon tinotorture yung mga hindi nakakabayad. Baka kaya nag-apply siya ng writ of amparo, 'di ba? Ulitin ko yung sinasabi ko kanina, 'di ba? Na ito rin yung lagi ko sinasabi noon. Basta napadikit ka sa mga Duterte, nagiging bobo. Nakalimutan ni Attorney Roque yan, na yung writ amparo ay applied lamang para sa mga terorista, EJK, 'di ba? Baka nadulas na naman si Roque. 'Di ba? Baka lang. Okay, lunch tayo, sir. Sige, makita ko lang kayong busog na rin ako. Okay, and Reynaldo Lauta, shout out. Rima Himas sa Rehas, boss si Roque. For sure yan, 'di ba? Sumuko o sumubo. Okay? Sino pa mga nariyan? Ay, ano ba nangyari? Lumaki. Yan. Sino pa mga nariyan? Ba't lumalaki? Ano ba yan? Wait lang mga kaibigan. Nagwawala yung Wait lang. Lumalaki yung screen. Pag ini-scroll ko. Okay. So yan, okay na. Yan. So yan, mga kaibigan. Alam nyo, maraming sinayang etong si Roque. Una-una, abogado ka, 'di ba? Pagkatapos ay ito pa nakakatuwa. Nakakatuwa ba?
51 billion. Shoutout. Gandang tanghali po, Sir Hal, at sa lahat. Okay, yan. Ito pa nakakatuwa, no? Kakatuwa talaga. 'Di ba, yung request ni Harry Roque na pigilan yung pag-aresto sa kanya, pigilan ang Quadcom na padaluin siya sa mga hearing, tapos yung pagpapasa ng mga dokumento, 'di ba mga kaibigan, binasura, 'di ba? Natatandaan niyo ba na merong nag-file ng para po doon sa disbarment nitong si Roque, 'di ba mga kaibigan? Ano sa palagay ninyo? Palagay niyo mga kaibigan, matutuluyan niya nga kaya? Kasi 'di ba, ang nangyayari hindi pumapabor lahat kay Roque, 'di ba? Nung disbarment hindi pagpabor kay Roque 'yon, 'di ba? So sa palagay niyo mga kaibigan, nagtatago na, naging tulisan na, mawawala pa yung kanyang pagiging abogado. 'Di ba? Ganyan ang mga nadidikit sa mga Duterte. May halong malas. Ay, binabanggit lang natin kung ano yung nakikita at naobserbahan natin. Hindi ko sinasabing malas talaga. Hindi ko sinasabing malas ang mga Duterte, mga kaibigan. Pero lahat halos, naobserbahan ko lang, lahat halos na madikit sa mga Duterte, minamalas talaga. Sabi ni Pogi, may contempt order na siya kasama ang asawa niya sa Quadcom. Pang-ilang contempt order na yun? Yung sa asawa niya, una pa lang yun, dahil hindi nga umattend nung nakaraan, di ba? Pero wala ang ngayon, walang Quadcom ngayon, no, mga kaibigan, wala, no? Kasi nag-scroll ako na wala akong makita kung may Quadcom ngayon. Okay? So, yun, no, mga kaibigan, abangan natin yung mga susunod na mga kaganapan. 'Di ba? Ay, nga pala, may panawagan tayo. May panawagan tayo nga pala, no? Oy, Attorney Harry Roque, ha? Shoutout sa'yo. And, 'di ba, sabi mo tatakbo ka bilang senador? Umpisa na ng umpisa na ng filing ng candidacy. Baka makalimutan mo. Sayang naman, 'di ba? Bahala ka. Kung hindi ka makapag-file ng candidacy na COC, baka sakali etong 2025 manalo ka, di sayang. 'Di ba? So, labas na Labas na. At mag-file ka na ng iyong COC, no? Baka sakali malay mo ito na yung araw mo na ikaw ay mananalo sa 2025, 'di ba? Lumabas ka na. Sayang yung pagkakataon mo na malinis yung pangalan mo sa Quadcom, 'di ba? Maipakita mo yung patutuo kung talagang malinis yung mga paraan ng paglobo ng iyong kayamanan. Binaliwala mo na yun, Ayaw mo na magpakita doon, 'di ba? Yung pagkakataon mo na mapatunayan na hindi dapat na yung ipinal na kaso laban sa iyo para sa disbarment, hindi totoo yun at hindi ka karapat-dapat doon. Sinayang mo yung pagkakataon na yun dahil sa pagtatago mo, 'di ba? Ngayon, wag mo sayangin. Baka sa 2025 ay manalo ka. Manalo ka na doon sa pagiging senador, 'di ba? So, hindi ko alam hanggang kailan ba yung CO yung pagpapile ng COC, no? Baka mamaya matapos na yung pagpapile ng COC, hindi ka pa nakapag-file. Bahala ka, 'di ba? Nagmamalasakit lang ako sa iyo. 'Di ba, mag-file ka na. Ikakampanya pa kita. Lumabas ka lang. Lumabas ka lang, no, mga kaibigan. Okay? So, yun. Meron ba kayong may daragdag na maiko-comment dito sa pinag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan? Paki-comment nyo na lamang po dyan sa ating comment section sa baba. And binabasa ko yan. Napaka-importante po niyan, no, mga kaibigan. At sana po, no, gaya po ng lagi kong pakiusap sa inyo, no, paki-like and share lamang po yung ating video,
mga kaibigan. And paki-share niyo na rin yung kabuuan po ng aking channel. And again, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong suporta.